Pag-uusapan natin ngayon ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko po siyang rightly dividing the word. Matatagpuan natin to sa 2 Timoteo 2:15. Alright, babasahin po natin. 2 Timothy 2:15, ang sabi dyan ng King James Version, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Okay? Dalawa ang ating teksto na gagamitin ngayon. Sabi sa Acts chapter 17 verse 11, "Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true." Now, ang ating tema ay, ang ating pong sinabi dyan, study. Everybody say study. Study. Kaya merong Bible study, ganun pala yun. Kasi inuutos ng Biblia na mag-aral ka. Itong isang eye-opener. Wala kang mababasa sa Biblia na sumamba ka. Magsimba ka linggo-linggo. Wala kang mababasang ganun. No? Ang sabi dito, mag-aral ka. At ang pag-aaral ay hindi ginagawa sa eskwelahan. Ginagawa sa bahay. Sabihin, on your own. Ang ibang mga bersyon ng Biblia, ang sabi, be diligent. Sa New King James Version, sa New American Standard Bible, be diligent, masipag. No? Work hard naman ang sabi ng New Living Translation. Do your best, sabi ng NIV, ESV at GNT. Sa Tagalog, ang sabi diyan, sikapin mo. Aba? Iba pala, ang pag-aaral pala ng salita ng Panginoon, pinagsisikapan. Ang tema natin ay ano ang sign ng kapuspusan ng Espiritu Santo? Ano ba ang palatandaan na ang taong ito ay puspos ng Espiritu Santo? Okay? At ang layunin ng ating pag-aaral ngayon ay maiwasto ang mga maling akala ng mga tao sa Biblia at sa kanilang paniniwala. Marami tayong mga maling akala na siyang ihahayag ko ngayon. No? Pangalawa, para matuto ng tamang pag-interpret sa Bible. Wala kang mababasa sa Bible, read the Bible. Alam niyo ba yon na hindi pinababasa ng Diyos ang Biblia? Dahil wala kang maunawaan pag nagbabasa ka lang. Sabi diyan, study. Be diligent. Work hard. Pagsikapan mo. Yan ang sinabi diyan, no? So, matuto. Sabihin mo sa iyong katabi, matuto ka. Ng tamang pag-interpret sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang daming kulto, daming relihiyon eh. Kasi basta nabasa ko dito. Ito ang sabi dito, sa akin palagay ganito. Palagay na lang pala ang pag-intindi sa Biblia. Pangatlo, gawing tumpak ang Kristiyano sa Biblia. Yung talagang naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Biblia, tumpak ba ang paniniwala mo? No? O baka maling akala. So ito mga layunin natin sa ating pag-aaral ngayon. Sabi sa 2 Timothy 2:15, yan pa rin yan, same verse, New King James Version, be diligent to present yourself approved. Grabe, kinakailan ipresenta mo daw ang sarili mo na approved ka kay Lord. A worker who does not need to be ashamed. Di ka dapat mapahiya. Rightly dividing the word of truth. Sabi ng New Living Translation, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Kailangan pala may approval. Siyempre, Diyos yan eh. No? So, be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who correctly, everybody say correctly, correctly explains the word of truth. Amen? Ako, ito ang pinaka-concern ko, kaya nag-aaral ako talaga. Hopefully, loobin ng Panginoon, nakagraduate na ako ng isang class. Makagraduate ako ulit hanggang sa mag-masteral sa Word of God. So, correctly explains the word of truth. Sabi naman ng Good News Translation, do your best. Gawin mo ang pinaka-best mo. Ang alam mo na ba ngayon kay Lord, ay best na ba yan? Yan na ba ang best mo? O baka dinig-dinig mo lang yan sa iba? Do your best to win full approval in God's sight. Grabe ang version na ito, Full approval. As a worker who is not ashamed of his work, one who correctly teaches the message of God's truth. Amen? All right. Now, pinakahuli sa Tagalog, pakibasa nyo ng sabay-sabay. Sikapin mo. Ready? Go.
Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na tuturo ng katotohanan. Tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Alright? So, tanong ko sa atin ngayon. Ano sa palagay nyo ang sign ng kapuspusan ng Espiritu? Ano yung kalatandaan na ang taong ito ay puspos ng Espiritu? Siya ba yung nakaputi ng t-shirt? Tapos may sulat sa likod, I'm born again. Huwag kayo mag-alala, AI lang yan. Walang kinamukhaan yan. Okay, so nirequest ko lang yan kay ChatGPT, sulat to sa likod ng mama. Alright? So, palatandaan ba na ang isang tao ay puspos ng Holy Spirit kapag sinasabi niya, I'm born again, hindi na ako nagmumura, hindi na ako lasenggo, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako nagyuyosi, hindi na ako nanlalamang ng kapwa ko, hindi na ako nagsisinungaling, hindi na ako nagbababae ng lalaki, hindi na ako maramot, hindi na ako nagbubulyaw. Binago na ako ni Kristo. Ito ba ang sign ng tunay na kapuspusan ng banal na Espiritu? Kayo, tanungin ko kayo. Ano sa palagay nyo ang sign ng isang taong puspos ng Holy Spirit? Na nasa kanya ang Holy Spirit? Any wild guess? Nabago ang buhay? Transformation? Katulad ng nakasulat sa t-shirt, mag-t-shirt ng katulad nito, magpa-print ka sa t-shirt mo ng ganito. Sa kotse mo nakalagay doon, Jesus Christ. Nabubuhay. Nakikita sa kanya ang fruit of the Holy Spirit. Ito yung mga bunga ng bunga ng pagiging born again, ng pagkaligtas, pagkakilala sa Panginoon. Ang sagot ko po dito ay, alam nyo kung ano? Simple lang. Kauhawan sa salita ng Diyos. Pag hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos, questionable ang pagiging puspos mo. Kasi ang Holy Spirit ay rivers of flowing water. At ang Holy Spirit, sinabi ni Jesus Christ sa John 16 verse 3, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Iga-guide ka niya sa kanyang katotohanan. Dahil alam ng Diyos na sa dami ng naririnig mong paniniwala, malilito ka, maguguluhanan ka, at baka wala ka sa katotohanan. Kaya ang taong puspos ng Holy Spirit, iga-guide niya sa tama. Amen? Yung mga pagbabagong buhay, yung hindi na ako nagmumura, hindi na ako nagiging lasenggo, yan ay resulta na lang yan ng pagkatuto mo sa salita ng Diyos. The more you know the Word of God, unti-unti kang nagbabago. Wala namang taong pagkapasok dito sa simbahan demonyo. Paglabas, anghel. Wala namang ganun eh. Nagbago agad. Pumunta dito, nagmumura. Pumunta dito, lasenggo. Lahat na paglabas ng pinto, wala na. Nagbago na agad. Walang ganun. In the process lahat yon. Habang siya'y umaattend, nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nililinis ng Lord ang kanyang buhay ng salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, you are clean because of the word, because of the truth that I say to you. Alright? Ang sign ng tunay na kapuspusan ng Espiritu ay kauhawan. Sabihin mo sa iyong katabi, kauhawan. Uhawa! Sa salita ng Diyos. Yun. Uhaw, naghahanap, gusto kong makinig, gusto kong matuto, gusto kong hanapin ang katotohanan. Amen po? Amen. Ang mga Berean, ito'y lugar sa Jerusalem, sa Israel, na merong mga Berean Jews doon. They were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day. Kalain mo yun. Every day nila binabasa ang Biblia to see if what Paul said was true. Ibig sabihin, nakikinig sila, matama silang nakikinig, willing-willing sila na nakikinig sa mensahe. No, blessed na blessed sila. Pero pag uwi nila, wag ka, hindi pala sila masyadong naniniwala kaagad kay Pablo. Hanggat hindi nila nasa saliksik kung totoo ba ang tinuturo ng taong nakatayo sa harapan. And this is what I always say. Don't take me at my word. No, please, don't take me at my word. No? Makinig lang kayo sa akin. Pag uwi nyo,
i-prove nyo kung tama ba ang sinabi ko o hindi. No? Sa mga nanonood ng video, i-bash nyo ako kung sa tingin nyo hindi. Okay? Okay lang naman yun sa akin eh. No? Ibig sabihin, kaya mo ako binabash kasi ikaw yung nagre-research. Yung mga hindi nang babash at hindi nag-a-approve sa mga pinipreach ko, ibig sabihin, baka wala kayo naintindihan. Amen po ba? Or kung tama, di i-approve nyo. Ano? Like and share lang. Ganun lang, ano? Pag hindi approve, okay? Bash nyo ako. Amen? Thumbs down. Ganon. Alright? Ibig sabihin, nagre-research kayo, hindi kayo basta oo lang ng oo. Amen? Dito sa atin, di tayo nang hikayat ng mga tao kung atin ka o hindi. Alright? Si Lord na magdadala sa iyo kung ikaw ay pinagkalooban ng Lord ng biyaya. Amen po? Now, dito mga tao, nag-aaral lang sila, nire-review lang nila. Alam niyo ang resulta? Pakibasa yung verse 12, Acts 17:12. Ready? Go. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Sabi diyan, nagkaroon ng resulta, dumami ang sumampalataya dahil sa kanilang pag-aaral. At ang sabi diyan, mga prominenteng tao ito, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Grabe, ano? Ganun pala ang resulta noon. Pagka ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos ay nasa iyong katotohanan na nasa iyo, gagamitin na ka ng Panginoon para lumago. Amen po? Okay? Yun lang pala yung sikreto doon. So, para sa isang diligent learner, ang school po, kuhaan lang ng pag-aaralan niya sa bahay. Alam niyo ba, ang eskwelahan, hindi talaga yan ang lugar para mag-aral. Yan ay kuhaan lang ng kanyang pag-aaralan sa bahay. Ang tunay na review at pag-aaral sa bahay. Alright? Ang school, guide lang yan. Ang real study niya ay sa bahay, hindi sa eskwela. Gabay lang ang eskwelahan sa kanya para sa kung ano ang pag-aaralan. Tama? Alright? Hindi ka nag-aaral pag nasa school lang, sa bahay, puro ka na Roblox. Sa bahay, puro ka na games, ha? Puro ka na laro na wala na, okay? Ganon din sa pag-aaral ng Biblia. Pati sa pag-aaral, ba? Sino nag-aaral ng gitara dito? Piano, music lesson. Di ba? May 2 hours lang naman yan. Minsan 1 hour lang ata yan, yung music lesson. Nag-aaral ng gitara. Paano ka gagaling gumitara? Mag-piano, mag-keyboard? Sa bahay. Mag-practice ka sa bahay. Ganon din yan. No? Ganon din ang driving. O may limit lang na oras yan sa driving school. Pero kaya ka humusay magmaneho sapagkat nag-aaral ka magmaneho sa labas ng eskwelahan. Amen po ba? Sa bahay. Ganon din sa ating buhay Kristiyano, ang simbahan, pupunta lang tayo para makinig at kumuha ng pag-aaralan sa bahay. Yan ang Berean principle. Uuwi sila sa bahay, bubuksan nila Biblia nila. Sa church, nagsusulat sila. Itong sabi ni pastor, ito. Re-reviewin ko nga ito kung tama ito. Ano? Pagdating sa bahay, bubuklatin ng Bible, aaralin kung tama, oo nga, and then the Holy Spirit will reveal to you because the Holy Spirit will guide you into all truth. Amen? Baka mali yung sinabi ng pastor, narinig mo, ang Holy Spirit ang magtutuwid noon. Amen po ba? Kaya ang tamang mentalidad po ng Kristiyano dapat ay pupunta tayo sa church hindi para makinig sa mensahe, kundi para kumuha ng aaralin sa bahay. Tama? Berean principle. Everybody say Berean principle. Berean principle. Yan. Diyan nagsimulang lumaganap ang Kristyanismo. Sa Book of Acts. Sa Jerusalem. No? Nakinig sila kay Pablo, willing-willy. They doubted Paul. Pag-uwi sa bahay, inaral na, tama, totoong sinabi ni Paul. Amen po? So, yung mga tao sa Berea, yung mga taong hindi Berean style po, ang approach nila sa Word of God, nagsisimba lang sila, nakikinig, natutuwa, kasi ang galing ng pare, ang galing ng preacher magsalita, no? Ang daming kwento, ang daming comedy, ang daming jokes, no? Very enticing yung pananalita niya, tuwan-tuwa siya, no? Pero ang totoo nun, wala siya natutunan. Alam niyo kung bakit wala kayong natututunan? Tanungin ko kayo, ano yung pinag-aralan natin last Sunday? Ano yung tinuro ko last Sunday? Di wala kayo naalala? That is To die is gain. Alright, buti natandaan niyo yung pamagat.
Bakit hindi nyo maalala yung message? Kasi hindi kayo nag-Berean principle. Hindi kayo nag-review sa bahay. Amen? Amen. So, itong mga taong ito, sila yung madalas biktima ng mga maling aral na napupulot nila sa iba't ibang preacher. Alam niyo po ba yon? Ang daming preacher. May preacher ng born again. May preacher ng Pentecostal. May preacher ng charismatic. May preacher na Baptist. May preacher na pari. May preacher ng Sabadista, ng Iglesia ni Cristo. Kung ano-anong mga preacher, narinig, pag pinakikinggan mo lahat ng ito, tama naman pala din si Soriano. No? Ang daming pinakikinggan, alam niyo po, mabibiktima ka ng maling aral. Kailangan ikaw mismo ay matuto kung paano mag-interpret ng salita ng Diyos. Amen? Now, silipin natin ang ilang common passages sa Biblia na kadalasang mali ang interpretasyon. Gusto niyo malaman? Ilang mga bersikulo sa Biblia na madalas, dinig na natin to, alam niyo na to eh. Pero kadalasan, mali ang interpretasyon ng preacher, pero hindi nyo alam. Naintindihan natin? Alam nyo, kaya lang mga tao gusto magsimba, makinig sa preacher kasi mahusay manalita yung preacher na yun. Yun. At hindi mo alam, yung husay ng pananalita ng preacher na yun, doon ka na dideceive into a wrong biblical interpretation. At dahil sa yun ang sinabi ng pastor na yun, ginagalang mo, ng pari na yun, ginagalang mo, sinusunod mo, pinamumuhay mo yun. Meaning, ang buhay mo lumalakad sa maling pundasyon ng paniniwala. May paniniwala ka, kaso mali. Naintindihan natin? Ilan dito sa mga nasusulat sa Biblia na mali ang interpretasyon, ipapakita ko sa inyo. Number 1, yung salitang, I can do all things through Christ. Di ba common na common yan? Ha? Alright. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kayang gawin lahat. Kahit anong goal. Basta't, dahil kay Kristo, kaya ko to. Kung sports ang goal mo, tumaas ang career mo, mga pangarap mo sa buhay mangyari, magkakaroon ako ng success. Garantisado yan. Dahil sabi sa 4:13, no? Kiniklaim ko na yan, dinideclare ko na yan, na kaya kong gawin lahat ng tagumpay. No, mananalo ako sa laro, mananalo ako sa basketball, mananalo ako sa boxing, mananalo ako sa kahit anong gusto kong gawin through Christ. Ang tanong, yan ba ang sinasabi ng verse na yan? Ha? Yan ba sinasabi ng verse na yan? Ang maling interpretasyon dito, kayang gawin lahat kahit ano. Ang tamang kahulugan dito po ay base sa context. Ang context ng verse na ito, o ibig sabihin ng context, yung verse na nauna sa 4:13, may sinasabi doon na kaya niya sinabing, I can do all things. Intindihin mo yung naunang verse, wag lang yung verse 13. That's the proper way of interpreting the verse. Yung context. May sinabi doon, at ang sinabi doon, tungkol po ito, no, sa trials and persecutions at mga kahirapang dinanas ni Paul. Dami niyang hirap. Pati mga magaganda, naranasan niya. Ups and down, naranasan niya. Bilang lingkod ng Diyos. Kayang-kaya ko lahat ito. No? Mapagtatagumpayan ko to. Amen? Yun. Hindi yung goal natin na umasenso tayo sa buhay. Ginagamit natin ito that I can do all things. Yung do all things, yun yung I can succeed. No? Ang interpretasyon, yun ang tinatawag na I see Jesus. Okay? Pangalawa, if you lack wisdom, pray. Saan makikita ang verse? James 1:5. Pakibasa? Ready, go. But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. May mga gumagamit nito na kapag oras na ng exam nila, magpipray sila ng wisdom. Lord, give me wisdom. Kahit di nag-review, hindi nag-aral, Lord, sabi mo, bibigyan mo ako ng wisdom, Lord. Di ako nakapag-review. Ay, Lord, Lord, exam na namin mamaya-maya. Lord, ipaalala mo sa akin lahat ng pinag-aralan namin last year. Lahat ng napag-aralan namin nakaraang mga buwan. Hindi ka nag-review. Tapos bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Wrong interpretation. No? Ina-apply nila ito
Sa study. Again, balikan natin ang context. Bakit sinabi itong wisdom? Ha? Alright? Iba ang wisdom sa knowledge. Sabihin mo sa iyong katabi, iba ang wisdom sa knowledge. Iba ang knowledge sa understanding. Iba pala yun. Alright? Now, sa studies at exams, hindi wisdom ang kailangan ng estudyante para masagutan ang test. Ano? Knowledge and understanding. Magkaka-knowledge ka at maintindihan mo ang pinag-aaralan mo. Pag nag-review ka, nag-aral ka, hindi mo kailangan ng wisdom. Ang wisdom kasi ay husay sa diskarte. In time of need, pag oras na ng kagipitan at di mo na alam ang gagawin, bibigyan ka ng Lord ng wisdom paano malulusutan ang problema mo. Naintindihan mo? Pero kung ang problema mo sagot sa test, hindi yan ang gagamitin mong verse na magpipray ka, hingi ka ng wisdom. Kasi ang wisdom ay husay sa diskarte. Sabihin natin, husay sa diskarte. Husay sa diskarte. Binigyan ako ng Lord ng wisdom. Kodigo. Yun ang wisdom. Wisdom diskarte yun. No? Okay? Sinulat mo sa sapatos yung iyong mga sagot. Tapos, gaganong-ganong ka. Tapos, gaganong-ganong ka na lang. Diskarte yun. Wisdom yun. Hindi yun knowledge and understanding. Now, ano ang wastong context dito? Ang context ng verse na ito ay matatagpuan sa verse 2 at hanggang 4. Yan, verse 5 yan. Doon matatagpuan, ito po ay patungkol sa trials and temptations. Count it all joy when you experience a lot of trials and temptation. Ask for wisdom. Ito na yun. Hindi ito ginagamit sa exam, pero ginagamit nila ito. Madalas ito naririnig, no? Na pray for wisdom. Amen? Next, to prosper you. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope. Automatic promise daw po ito ng success and prosperity, sabi ng ilan. Kaya yung iba nakalagay ito sa sa mga bahay. Jeremiah 29:11, pagpapalain ako ng Lord, payayamanin ako ng Panginoon, mababayaran ko ang bahay, mababayaran ko ang kotse, mababayaran ko ang mga utang ko. Dahil sabi sa Jeremiah 29:11, may plano si Lord sa akin. Naintindihan natin? Mali po, hindi po automatic promise ng success and prosperity ang verse na ito. Ang wastong kahulugan dito, sinabi ito sa Israel. Sinong kausap dito? At pinangakuan? Israel, hindi Pilipino. Hindi Amerikano. Hindi ibang mga bansa. Israel lang ang kausap dito. Sinabi ito sa Israel habang nasa exile sila sa Babylon. Collective promise ito sa bansang Israel patapos nilang disiplinahin ng Lord. Alam niyo ang kwento sa mga hindi nakakalam. They were banished for 70 years by the king of Babylon. No, nawala ang Israel. No? Pinarusahan sila ng Diyos dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po ito instant personal success. May kasamang waiting, suffering, at saka repentance ito. Naintindihan natin? Sila ang pinangkuan ng Panginoon. So much for that. Next, everybody say, touch not my anointed. Kaya yung iba takot magsalita sa, uy, pastor yan, huwag niyong sabihin, uy, pare yan, huwag niyong pagsabihin na masama yan. Papaluin kayo ni Lord. Saying, touch not mine anointed and do no harm, or do my prophets no harm. Bawal i-correct ang mga lingkod daw ng Diyos. Bawal i-rebuke ang mga pastor o church leader. Maling interpretasyon po yun. Alright? Ang wastong interpretasyon nito ay, ito po'y tumutukoy sa mga patriarchs, sina Abraham, Isaac, and Jacob. Mga propeta nung unang panahon. No? Hindi ito tumutukoy sa mga pastor. Hindi ito tumutukoy sa mga kasalukuyang leader. Sa panahon lang nila ito noon. Ito So wag natin itong gagamitin para maraming mga pastor na nagsasabi nito, huwag ka magsasalita ng ganyan sa akin, lingkod ako ng Diyos. Baka paluin ka ng Diyos, no? May mga gano'n, ano? Mali po yun. Hindi ito immunity ng mga leaders para sa rebuke. Alright? Next, judge not that you be not judged.
Okay? Ang maling interpretasyon dito, nang huhusga ka na pagka pinupuna mo at nire-rebuke mo ang iba sa mali nila. Bawal daw mag-rebuke. Bawal daw mangorek. Bawal manghusga. Kaya nauso yung salitang huwag kang judgmental. Kasi pagka, kung ano-ano nang sinasabi mo, no, sa isang taong gumagawa ng mali, sa isang Kristiyanong gumagawa ng mali, masyado kang judgmental. Ako, naunawaan ako ni Lord eh. No, ayan sinasabi nila. Pero ikaw, judgmental ka masyado. Now, ang wastong paliwanag sa verse na ito, hindi bawal ang righteous judgment. Meron tinatawag na righteous judgment. Ang bawal po ay hypocritical judgment. Ano yung hypocritical judgment? Ikaw, na namumuna ng iba, no, may dungis ka din. Hipokrito ka. Kala mo, ikaw malinis? No? Madumi ka din. Sabi sa Mateos 7:5, nakalagay ba dyan? Ayan, nakalagay dyan. Mapagkunwari, yan, hipokrito. Alisin mo muna ang troso. Oh, grabe, ang laki ng nakasabit sa troso yun. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ibig sabihin, pwede kang mangalis ng puwing ng iba basta't ikaw ay malinis. Amen? So, righteous judgment is okay. You can judge. Basta huwag kang magja-judge na ikaw gawain mo rin. Naintindihan natin? So, hindi tama yung don't judge. You can judge, pero dapat ikaw mo muna, i-judge mo muna ang sarili mo. Pag nagtuturo ka ng iba, mas maraming daliri nakaturo sa'yo. Amen po? Now, will a man rob God? Pwede mong pagnakawan ng tao ang Diyos. Pakibasa Malakay 3:8. Ready, go. Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how will God rob you? Ninanakawan mo daw ang Diyos pag hindi ka nagtatites and offering sa church. Narinig nyo na to? Yes. Parate sa... Ito ang ginagamit pag may magpipray. Bago tayo magpray, basahin ko lang itong verse, ano? Ito na kagad yung babasahin. Ginagamit ito pang blackmail, ano? Para lakihan mo ang bigay mo. So maling interpretasyon yan, ha? Ang tamang interpretasyon dito, tatlo. Una, ang tithing ay hindi applicable sa mga hindi Hudyo. Dahil ito ay batas lang para sa 11 tribes of Israel. Naintindihan natin? Para suportahan nila ang isang tribo nila sa lipi ni Levi na inatasan ng Lord na bawal magtrabaho at bawal kumuha ng mana sa Israel. Ang trabaho lang nila, buong buhay sila na magsisilbi sa templo. Full time. Ang buong lipi na to, libo to. No? Lahat sila, walang trabaho, walang mamanahin sa lupa. Kayo na 11 tribes of Israel, ibibigay nyo ang ikapo ng inyong kita, dadalhin nyo sa templo para mabuhay ang tribo ni Levi, no? Ng mga kaparian. Dahil sila ang ginagamit ng Lord na maglingkod para sa inyo bilang mga priest. Yan ang unang dahilan. No? Anong sabi sa Malakay 3:10? Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Ang tanong, nasaan ang temple? Where is the temple? Where are the Levites nowadays? Nada. Wala na. May nag-aalay pa ba ng mga sacrifices na sinusunog? Wala na. Wala nang Levites. Wala nang tribes. Wala nang temple. Wala nang sacrifices. Para saan ang tithes and offerings? Yun ang purpose nun eh. Naintindihan natin? Ang tithing law ay bahagi ng Old Covenant ng Diyos sa Israel na tinapos na. It is finished. Winakasan na ni Jesus Christ noong 33 CE. Ano yung 33 CE? Ito yung pinako si Jesus sa krus, di ba? Alright? Tinapos na ni Lord, halos 2,000 years ago nang nakalaraan. Sinertipikahan po na tapos na ang Old Covenant, New Covenant na tayo, New
Testament na tayo noong siya'y napako sa krus. Sa makatuwid, wala na yung batas ng Old Testament. Lahat ng batas, kasama ang batas ng tithing and offerings. Noong araw, kaya nanunumbat si Lord, si Yahweh, sa mga Israelites, ninanakawan niyo ako, di niyo dinadala yung tithe sa akin, kasi batas pa yun. Noong dumating si Christ, tapos na ang batas ng lumang tipan, wala na yung batas ni Moises. Never na nagturo ng tithes and offerings si Apostol Pablo, si Jesus Christ sa New Testament. Na, ituloy nyo ituloy nyo ang tithes and offerings. Wala siyang tinurong gano'n. Kasi tinapos niya na lahat. Ang giving ngayon ay, generous giving. Ano yon? Mas delikado yon, no? Depende sa pagmamahal mo. Kung malaki ang pag-ibig mo, nasa pagbibigay mo yun makikita. Alright? Malalampas pa yan sa 10%. Amen? Pag maliit lang ang love mo kay Lord, maliit lang din, barya-barya lang din ibibigay mo. Amen? Ito, may kasabihan parati no? Kapag daw ang iyong standard of living ay lumalaki, tumataas, dapat ang standard of giving mo tumataas din. Amen? Ganun yun. So, pero pag standard of living mo tumataas, lumiliit ang giving mo, naku, may problema yan sa love mo kay Lord. Hindi ka na generous giving. Love of money na yon. Amen? Tama. Alright, palapakan natin si Lord. Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 13, when God speaks of a new covenant, it means He has made the first one obsolete. It is now out of date and will soon disappear. So yung old covenant, wala na. Disappear na. Noon pa. First century pa lang. Ikatlong dahilan, no? Sabi dito, bring all the tithes into the storehouse. Wala nang storehouse. Wala nang temple. Wala nang Israel. No? Kailan nawala ang Israel? Hindi itong Israel ngayon, kailan nawala ang unang Israel? Anong taon? 70 AD. Sinunog ng Rome ang temple. Winasak ang temple, milyon-milyon ang namatay. Ang dinig ko, 4 million ng mga Hudyo ang pinatay ng Roman Empire. At milyones din ang nagsialisan sa bansang Israel at nabura sa mapa ang Israel noong 70 AD. Walang Israel. Walang pangalan ng Israel. Kaya, ang nag-occupy sa land of Israel during that time ay Palestinians. Noong 1948, binalikan nila ang Israel, ang mga Palestinians, at pinaalis nila ang mga Palestinians. Binili nila ang buong bansang Israel. Kaya, noong 1948, nabuo uli ang Israel. Pero wala na ang Judaism, wala na ang tithes, ang offerings, wala na ang sacrifices, wala na ang temple, wala na lahat. Wala ng Judaism, ang pumalit ay Zionism na lang. Zion means Jerusalem. Ang problema sa Jerusalem, ang naka-occupy na doon ngayon ay Islamic religion na. Nandoon ang Al-Aqsa at saka Dome of the Rock Church ng Islamic religion. Wala na. Ang tanong, bakit may tithes and offering ngayon? Naintindihan natin? Unbiblical. Misinterpretation. Alam niyo kung bakit? Ginagamit kasi ito para lumago ang simbahan at suportahan ng mga pastor. Nagsimula ito noong 16th century, noong lumago na ang Protestantismo. Itinuro nila ito. Kung muna sa Bible, hindi nila tinitingnan ang context ng Biblia na wala na pala ito, binura na ito ni Jesus Christ. Alright, punta tayo sa sumunod. Siksik, liglig at umaapaw. Narinig nyo na yan? Madalas, offering din ito ulit. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting pang panukat sa inyo. Kadalasan po, ginagamit ang verse na ito sa tithes and offerings, no? Pati ang mga prosperity gospel preachers para po sila makakuha ng malaking abuloy. So, yan ang problema dyan. Wrong interpretation. Parang investment scheme lang, no? Magbigay ka para mas yumaman ka. Gusto mong pagpalain ka ni Lord? Gusto mong gumaling sakit mo? Meron tayong church funding. Magbigay ka ng malaki. Ang wastong kahulugan dito, principle po ito of generosity in mercy
at saka pagpapatawad at paghatol ang tinutukoy dito ng verse. This isn't all about financial return. Church relationship ang context dito, hindi ito tungkol sa pagpapala at pag-asenso. Pag binasa mo yung previous verse ng 6:38, makikita mo na ang topic dito ay pagpapatawad at paghatol, pagkahabag. Doon mo damihan, siksik, liglig at umaapaw dapat ang pagpapatawad mo. Yan ang turo dito, pero bakit ginagamit natin ito sa pagkakaloob? Pag may offering, tatayo. O, sino bang mag-o-offering ngayon? Tatayo siya doon. May babasahin akong verse, magbigay kayo. Kung mo ba nandun yung salitang magbigay kayo? Tungkol na kagad sa pera yon? Hindi po. Sabi mo sa yung katabi, wrong interpretation. Wrong interpretation. Now, may pamagat pa doon Talaga may pamagat pa sa Bible ang paghatol sa kapwa ang pamagat. Hindi offering. Pakibasa ng malakas. Kayo babasa. Ready, go. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Pause. Hindi ba? Yun ang topic. Yun ang subject. Yun ang context. Tuloy, verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Ustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Kung ikay mapagpatawad, patatawarin ka rin. Sabi ni Lord, pag hindi ka marunong magpatawad ng kapwa mo, hindi ka rin niya patatawarin. Naintindihan natin? Yan yung tungkol sa verse 38. Hindi po ito tungkol sa kaperahan. Next, binding and loosing. Madalas natin itong ginagamit. Right? Madalas na gumagamit nito ay Pentecostal at saka charismatic. Matthew 18:18, I truly say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. And whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Binding demons in Jesus' name. Ikaw, demonyo, tinatalian kita, ginagapos kita sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ilang beses na kayo nagtali ng demonyo? Pero bakit ang demonyo nakakalabas pa rin? Sino nagpalaya sa demonyo? Tapos, bumalik na naman yung demonyo sa tinalian mo. Di ba pinalayas ko ng demonyo? Bumalik ulit sa'yo. Ang totoo niyan, maling interpretasyon ka lang. Hindi ito sinabi ni Jesus Christ para mag-bind ng demons. No? Hindi ito pang-bind kay Satan. Ito ay rabbinic, ibig sabihin mga priest, rabbinic legal terms po ito. Binibigyan ang mga leader ng church ng permit at saka forbid, to permit and forbid church discipline. Kaya pag ang mga pastor nag-impose ng disiplina sa miyembro, pinapahintulutan ng heaven yun. Yun ang konteksto dito. Kaya pag sinabi ng pastor, isa pa kapatid, isa pa, tatanggalin na kita, excommunicate kita sa church. Naku, i-honor ng heaven yun. Permit and forbid. Yan yung pagpapahintulot at pagbabawal. Binding and loosing. Doon ina-apply yun. Hindi yun ina-apply sa demonyo. Alam nyo bang hindi nyo kayang talian ng demonyo? Lahat ng mga nagbabinding and loosing, makinig kayo. Walang taong kayang mag-bind sa demonyo. Dahil ang demonyo mas malakas kaysa tao. Ang malakas lang sa iyo ay pananampalataya. Pero kung kulang ka sa knowledge and understanding sa Word of God, you cannot bind demons. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Now, ito pa. Pakibasa. Word 2, ready, go. For where two or three are gathered in my name, there I am among them. Kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kailan madalas ginagamit ito? Kadalasan, ginagamit ito ng mga tumatayo sa harapan. Sino yon? Mga som leader at mga nagpipray sa harapan. Kapag mag-start na yung service at kakaunti ang tao, sinasabi nila, where 2 or 3 gathered in my name. Ina-apply ito doon, hindi ito patungkol sa attendance. Ang verse na ito ay hindi tumutukoy sa attendance. How do you interpret the Bible? Again, context. Basahin yung before the verse. Yan ang context. Para maintindihan nyo yung verse. Anong sinasabi sa verse 15, verse 16, 17, 18, bago mag-20, doon mo maintindihan bakit sinabi yan. Hindi ito tungkol sa fellowship.
Same context lang ito ng binding and loosing. No? Yan. So, i-check nyo na lang. Next, train up a child. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sige, tuturuan ko itong anak ko, palalakihin ko ito sa Bible. Magme-memorize ito si Jelby ng 10 verses sa isang linggo. Ay, si Jelby, ang galing mag-memorize niyan. Pati si Javen, ano? Ng verse niyan. Palalakihin ko sila sa Bible dahil sabi ng Bible, ititrain ko sila in the way he should go para pag lumaki sila, hindi na sila aalis doon. Doon na lang, yun na lang ang susundan nila. Guaranteed formula baga, no? Kung tama ang pagpapalaki mo, siguradong magiging righteous ang anak mo. Yan ang paniniwala ng tao. Sabi mo sa iyong katabi, wrong interpretation. Wrong interpretation. Kilala niyo si Cain, kapatid ni Abel. Tinuruan yon na mag-offering kay God. Pareho sila nag-offering. Pero pinatay ni Cain si Abel. Pinalaki sila sa Panginoon, pero pumunta pa rin sa masama si Cain. Tama? O, kilala niyo yung 3 anak ni Noe. Sino yung 3 anak ni Noe? Shem, Ham, at saka si Japhet. Saan napunta si Ham? Si Ham, ang lineage ni Ham ang nagpasimuno ng lahat ng mga pagano sa buong mundo. Sila ay niligtas, sinalba ng Panginoon. Nakita nila ang milagro ng Panginoon nung sila isinakay ng Lord sa barko. Silang 8 lang nabuhay sa buong mundo, lahat namatay. Pero ano nangyari? Meron pa ring umaalis sa pananampalataya. Ilan anak mo, Kuya Warlin? 7? 6? 6? Hopefully lahat sila manatili sa pananampalataya, pero hindi guarantee yun. Ilan ang anak ko? 4? Andi dito yung 4, no? Hopefully walang magpapasimuno dito ng rebellion sa Panginoon. Amen? Kaya turuan yung mga anak nyo. Hindi garantiya na nagba-Bible kayo ngayon. Ang mga anak nyo ay magpapatuloy yan. Pero ito po ay, hindi po ito guarantee, ito ay principle. Everybody say principle. Principle. Napatatagpuan po yan sa Proverbs at yan po ay standard po yan. Pero nasa bata pa din ang pagsunod at pagsuway. Amen? Sabi dito, very familiar, I stand at the door and knock. Alam niyo yan? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Kailan ginagamit ito? Karaniwang ginagamit ito bilang evangelistic verse during altar call. Buksan mo ang iyong puso. Papasukin mo si Kristo sa iyong puso. No? Sinong hindi pa tumatanggap sa Panginoon, tanggapin niyo ang Panginoon. Tayo, punta kayo dito sa harapan. Buksan niyo ang inyong puso. Dahil sabi sa Revelation 3:20, papasok si Kristo sa inyong puso. Doon, ina-apply yun. Alam niyo po, sabihin po ulit natin, wrong interpretation. Wrong interpretation. Kanino sinabi itong verse na ito? Basahin niyo Revelation chapter 3. Hindi ito sinabi sa mga unbeliever. Ito ay sinabi sa mga believers. Sinong believer? The church in Laodicea. Yung lukewarm church, yung nanlalamig. Sinabihan sila, no? Buksan niyo yung puso. Makipag-fellowship kayo sa akin. Malamig na kayo eh. Magbalik loob kayo, magsisi kayo. Si Kristo ay kumakatok sa lukewarm church believers para mag-repent at magbalik fellowship. Hindi to kumakatok sa mga unbelievers. Amen? Alam niyo ba si Jesus Christ hindi kumakatok sa puso ng mga unbeliever? Alam niyo yun? At hindi ang unbeliever magbubukas ng kanilang puso kay Lord. Si Lord ang magbubukas sa kanila puso kasi wala silang kakayanang bumukas ang kanilang puso dahil sila'y patay sa kasalanan. Tama? Naintindihan natin? Kakahabagan ka ni Lord, bubuksan ni Lord ang puso mo, papasok siya sa iyo kahit gaano ka kasama, mababago buhay mo. Pero, itong mga Laodicean church na nanlamig lang, nawalan lang ng gana, isusuka ko kayo pag hindi kayo magbalik loob. Ito yon Revelation 3:20. O, ituro nyo to ha. Mali yung paliwanag ng marami. Lumaki ako dito sa ganito eh. No? Akala ko yung Revelation 3:20, pang unbeliever, hindi naman pala. Faith that can move mountains. Nako, lakasan mong pananampalataya mo dahil sinabi ni Jesus Christ, no? Pwede mong palipatin ang bundok. No, sa magitan ng pananampalataya.
Para bang miracle power at will. Kung ano yung will mo, kung ano yung gusto mangyari, mangyayari. No, lakasan mo lang pananampalataya mo. Wrong interpretation. Alam niyo po, itong verse na ito, itong particular verse na ito, Mark 11:23, ito po yung tinatawag na hyperbole. Everybody say hyperbole. Pakibasa, anong ibig sabihin? A figure of speech that presents an overstatement or exaggeration for emphasis. Oo, ini-exaggerate lang yung pagkasabi para ma-emphasize lang. Hindi mo ito literal na gagawin o i-apply. Sinong Kristiyano nakapagpalipat na ng bundok sa dagat? Amen? Mali. Sabihin natin, wrong interpretation. Amen. Bibigyan ko na ilang sample ng hyperbole ha. Ito, regular. I've told you to clean your room 1,000,000 times. Grabe, hindi naman 1,000,000 times niya sinabi yun. 2 beses lang, 1,000,000. Sinungaling. Hyperbole po yun, exaggeration. If I cannot buy this perfect prom dress, I'll die. Mamatay ko to pag hindi ko mabili. Oh, exaggeration yon. I was so cold, sobrang nilalamig ako. Para ako nasa loob ng bloke ng yelo. Exaggeration yun. Yan ay hyperbole. Hyperbole. Alright. Maraming hyperbole sa Bible na tinitake ng mga tao na literal. Hindi po pwedeng iliteral ang interpretasyon. Hyperbole, bigyan ko ng sample dito ha. Yung sinasabi sa Matthew 7:5, merong lag yung troso. Lag sa Ingles, may troso sa iyong mata. Hyperbole yun. In-exaggerate para ma-emphasize lang. Alisin mo muna yung troso sa mata mo bago ka manghusga ng iba. Okay, pluck out your eye. Dukitin mo ang mata mo para hindi ka mapunta ng impyerno kung nagkakasala ang mata mo. Putulin mo ang kamay mo. No, para hindi ibig sabihin nung dukitin mo, putulin mo, ibig sabihin alisin mo, tanggalin mo na, pagsisihan mo na ang kasalanan, hindi mo literal na puputulin yung kamay mo. Hyperbole lang po yun. Ano pa, yung ang mayaman daw, mas mahirap pumasok sa langit, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Kalahin mo yung kamelyo, kalaki nun. Papasok sa butas ng karayom, hyperbole yun. Hindi yung literal na ini-interpret. Hate your family. Sabi ni Jesus Christ, kamuhian mo ang iyong pamilya para makasunod ka sa akin. Pag hindi mo kinamuhian ang iyong pamilya, hindi mo kayang sumunod sa akin. Hyperbole yun. Wala namang turo si Jesus Christ na kamuhian mo ang mahal mo sa buhay. Mahal nga niya, maski siya nga nagtuturo na love your enemies eh. No? Sabi natin hyperbole. Hyperbole. Rivers of living water daw magfo-flow sa ating heart. Hyperbole yun. Ang ibig lang sabihin ng puspos ng Holy Spirit. Amen po ba? Nami-misinterpret ito. Maraming hyperbole sa Bible na misinterpreted. Amen po? Amen. Now, alam niyo po bang na-research ko ito, napakadaming mga wrong interpretation mula Genesis hanggang Revelation, 50 po yan, na mga wrongly interpreted verses in the Bible. At marami nagpipreach ng maling preaching. Kaya kinakailangan mag-Berean principle kayo. Everybody say Berean principle. Matamang nakikinig sa preaching, sinusulat ang mga verses, sinusulat ang mga sinabi, pag-uwi sa bahay, ini-examine. Yes, ini-examine. Amen? Huwag kayong basta nakikinig sa pari. Huwag kayong basta nakikinig kay pastor. Huwag niyo ako basta paniniwalaan. Amen po? Dahil ako may mga pagkakamali rin ako na tinutuwid ko rin sarili ko. Amen? Kaya ako na itutuwid kasi nire-research ko, mali pala yun. Alright? God is gracious naman eh. Pero kung ikaw hindi ka nagre-research, hindi ka nag-examine, nakalubog ka sa kumunoy ng kamalian, ng paniniwala, maling akala, dahil sa maling interpretasyon. Amen? Ang dami niyan. Ha? Now, ituturo ko sa atin ngayon ang tungkol sa exegesis at saka eisegesis. Everybody say exegesis. Exegesis. Eisegesis. Ito, anong pagkakaiba? Ang exegesis daw, it means to bring out the meaning of the text in the Bible as it was intended by the original author. Kung sino yung sumulat nung verse na yon, meron siyang intended meaning. Ilalabas mo yun. Yun ang i-research mo, hanapin mo, ito ba talagang sinasabi ng author na ito? Yan ano? It is the exposition or explanation of a text based on a careful, objective analysis. Talagang pag-aaralan mong mabuti, magsusunog kilay ka talaga. Hindi yung basta nakikinig ka lang at tinanggap mo na. Naintindihan natin?
Alright? So, ano yung eisegesis? Ito yung bawal. It means to bring in the interpreter's own ideas or meaning into the text, making it mean whatever he wants. Ako na nagbabasa ng Bible, itong palagay ko dyan, ito ang akin dyan, ito ang take ko dyan. Kung ano yung nasa isip ko, yun yung ilalagay ko dun sa verse. Kaya tanong, anong paliwanag mo sa verse na yan? Idea mo yun. Ikaw, ito pong sa akin, ito lang palagay ko. Puro mga eisegesis yun, maling interpretasyon yun. You don't bring in your presupposition sa nasusulat. Hahalungkatin mo kung ano talaga yung original author na sinasabi dito. Yun ang interpretasyon. Tama? Naintindihan natin? Kaya ang daming kulto. Kaya nagkaiba-iba ng relihiyon ngayon ang mga Kristiyano. Kasi kanya-kanyang interpretan. Kanya-kanyang paliwanagan. Magdidebate pa yan ng mga puro eisegesis, ng mga sarili-sarili lang paliwanag. Hindi Biblia ang nagpapaliwanag, sila na nagpapaliwanag sa Biblia. Ang Biblia po ay hindi natin ipinapaliwanag. Ang Biblia nagbibigay liwanag sa atin. Amen. Naintindihan natin? Amen. Alright. Okay, ano yung eisegesis? Imposition. Ini-impose mo. The reader imposes their own meaning onto the text. Ang exegesis, exposition. Kaya merong expository preaching, may Bible exposition, the interpreter, meaning the reader, draws the intended meaning out of the text through objective analysis and grammar content. Bakit past tense ang sinabi dito? Bakit hindi future tense? You are saved, past tense. Ibig sabihin tapos na. Bakit hindi sinabing you will be saved? Kasi hindi ka ililigtas ni Lord in the future. Ngayon pa lang saved ka na. Yun, ganun, yung grammar. Intindihin natin. Amen po ba? Alright? Exegesis is leading out, pinalalabas mo, kung anong meaning ng text, ng original audience, ang eisegesis, ikaw ang naglalagay ng kahulugan base sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Amen po? Now, meron ako ditong 6 na D of biblical hermeneutics. Pag sinabing hermeneutics, this is the proper way of interpreting biblical passages or scriptures. Alright? Intindi natin ito. 6 ito, distinguish the genre. Ang buong Bible, 66 books of the Bible, it composes several types of genre. Pag sinabing genre, madalas ito narinig sa mga kanta, di ba? Music genre. Now, ang Bible, meron din ganon. Narrative, poetry, wisdom, prophecy, epistles, at saka apocalyptic. Alright? Doon sa narrative, tatanungin mo, ano nangyari? Ibig sabihin, kwento yon. History. Poetry, what was felt? Ano ba yung naramdaman ng writer? No? So wisdom, what is wise? Ano bang mas tamang gawin? Yan ang mga itatanong mo dyan. I-distinguish mo yon. Prophecy, what God said. Ano ba sinabi ni Lord? Epistles, what the church must do. Ito yung letters ni Apostle Paul, no, sa New Testament. Apocalyptic, ito yung book of Revelation, no? What will happen to us in the future. So, i-distinguish mo para doon mo kukunin kung anong tamang interpretasyon ba dito. Kasi iba-iba ang interpretasyon sa narrative, sa poetry, sa wisdom, prophecy, epistles. Ang dami niyan. Ito po yan. Ito yung mga books in the Bible na under narrative, under poetry, Psalms, Song of Solomon, yung wisdom, sa Job, Proverbs, Ecclesiastes, prophecy, epistles, yung apocalyptic, yung Daniel, at saka Revelation. Alright? Now, dito mo i-apply yung what happened, what was felt, what is wise, hahanapin mo yon. Hindi yung ikaw mag-iimbento ng dapat na meaning nito. Hindi yung sarili mong pagkaunawang ilalagay mo doon. Uunawain mo kung anong klaseng genre ba ang book na binabasa mo. Pangalawa, dig into the history. Alamin mo ang kasaysayan ng pagkakasulat ng book na yon, ng Bible na yon. Kailangan mong malaman sino audience, sinong kausap dito. Sinong kausap ni Moses sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinong kausap ni Paul sa Book of Romans. Alamin mo ang audience. Ano ang sitwasyon nila noon? Hindi sitwasyon natin ngayon. Merong iba kasi, binabasa ang Bible, pagkabasa ng verse, alam niyo nung isang araw, biglang dumiretso sa kwento niya. Hindi sa kwento. Nung isang araw, sumakay ako ng jeep, pagkatapos may nakilala akong ganito.
Kwento niya. Hindi theology. Ang turo niya, kwentology. Kaya maraming mga pastor pag nag-preach, ay puro kwento ng buhay-buhay ang pinapaliwanag nila. Ginagamit nilang paliwanag ang kwentong nangyayari sa kanila. Ang tawag doon ay ICGCs. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari sa panahon na yon? Alamin ang background ng Roman culture, ng Jewish customs. Alamin lahat ito. Iwasan ang modern assumptions sa ancient text. Ang ancient text, 2,000, 3,000, 5,000 years ago, nasulat. Tapos ngayon, i-apply mo yung modern application, malabo pong tama ang sinasabi natin kasi iba yun ang panahon nila noon. Tama po ba? Yes. Alright. Na, pangatlo, discern the author's intention. Ano ba ang intention ng sumulat ng book na ito? Bakit niya kaya ito sinulat? Nagko-correct ba siya? Nag-i-encourage? Nag-warning? Tingnan ang buong tema ng book. Huwag ipilit ang meaning na wala sa intent. Huwag ikaw ang umimbento ng meaning at ilagay mo doon sa verse. Okay, pang-apat. Pang-apat, pakibasa, ready, go. Ilabas mo yung principle na pinag-uusapan ito. There are two principles to understand. Timeless truth at saka time-bound. Pag sinabing timeless, applicable ito sa lahat ng panahon. Nung lumang panahon at saka hanggang sa ngayon. Sa lahat ng tao sa buong mundo, hindi lang Israel. Yun ang timeless. Alamin mo yon. Ito ba'y message para sa buong mundo? Sa panahon nila? Applicable mo ito sa panahon natin? Alamin mo yon. No? I-draw out mo yon. Hindi ka magdo-draw in ng ICGCs mo doon. No? Time-bound truth. Pag sinabing time-bound, limited lang ito sa panahon nila. Sila lang ang kausap, hindi tayo kasali. Katulad ng tithes and offerings. Israel lang ang kausap noon, hindi mga Gentiles. Ang tithes and offerings, hindi for the whole world. Yung buong nation lang na Israel ang kausap ni God dito. Sila lang pinagagalitan at sinasabihan na magnanakaw. Hindi lahat ng tao. Kasi hindi naman lahat ng buong mundo nagta-tithes. Tama? Oo, maski nung uso pa ang tithes, Israel lang ay natasan na mag-tithes yung 11 tribes. Okay? Timeless truth. Applicable sa lahat ng panahon. Anong mga turo ng Bible na applicable sa lahat ng panahon, lahat ng tao? Love God and others. God is unchanging. Salvation is by grace. Call to holiness. Mamuhay tayo na may kabanalan. Yan ay applicable sa lahat ng tao. Ano naman yung time-bound truths? Head covering. Kinakailangan na pag magsimba ka, meron kang belo. Di ba may mga nagsisimba? Nakabelo. No? Pero pag wala sa simbahan, hindi nakabelo. Yung sa kanila, sa panahon nila, applicable, kultura nila yon, nakabelo sila kaysa loob o labas ng simbahan. Kasi nakabound yung utos na yon sa kanilang culture. Yan, matatagpuan yan sa mga verses na doon. Holy kiss. Now, hindi uso sa atin ang hahalik para bumati. Naintindihan natin? Sa kanila, sistema nila yon. Pati nga mga Italiano, no? Halikan talaga yon. Kultura kasi yon. Ito, sa panahon ng Bible, hindi ko muna basa mo sa Bible na magbatian kayo ng banal na halik, yung mga kabatiran sa church ay maghahalikan na rin. Naintindihan natin? Time-bound ito sa panahon nila. Nasusundan. Ha? Dietary laws. Ano itong dietary laws? Mga pagkain bawal. Mga hayop na marumi. Oh, bawal kumain ng dinuguan, bawal kumain ng baboy, ang daming bawal. Ito ay time-bound. Sa panahon lang nila ito noon. Tinapos na ito ni Jesus Christ sa Book of Acts. Amen? Sabi ni Pedro, di ako kumakain ng marumi, Lord. Sabi niya, huwag mo sabihing marumi ang nilinis na ng Diyos. O ba? Nilinis na ng Diyos. Ang mga marumi ng Unang Testament, tapos na. Tinapos na ni Lord. Amen? Paul's quote. Ito, may sinabi si Paul dito na naiwan ko yung aking damit doon sa Troas. Pakidala ha. Ayun ba applicable din ba sa atin ngayon yun? Hindi na. Yun ay time-bound. Hindi ko mo nasusulat. Nasusulat doon, nagpatiwakal si Judas. Ay, pwede palang magpatiwakal. Tama-tama, gulong-gulo na ako sa buhay ko ngayon. Ay, biblical naman pala to. Magpapakamatay na lang ako. Hindi ganon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, wrong interpretation. Panlima, determine the application. Paano mo i-apply sa buhay mo ang sinasabi ng Bible?
Gawing practical. Ano ba ang dapat kong ihinto? Ano ang dapat kong simulan? Ano ang dapat kong baguhin sa buhay ko? Ganyan mag-Bible. Hindi yung nakikinig ka lang, kikipalakpak ka lang, tapos pag, ano ba yung sinabi? Ano yung sabi no? Nakalimutan ko na. Ha? Hindi ganon. Berean principle. Everybody say Berean principle. Panghuli, defend the doctrinal harmony. Dinagdag ko to. Ang amin kasing pinag-aralan, 5 lang. So ngayon, dahil ako'y natututo na, nagdagdag na ako. Hindi ko mo't ako'y nagdagdag, tanggapin nyo na rin kagad. No? Mag-aral kayo. Magdagdag na rin kayo kung gusto nyo, kung meron kayo na-discover. Ito, na-discover ko to, na hindi to tinuturo sa Bible School. Defend the doctrinal harmony of Scripture. Ang tamang interpretasyon sa Bible, hindi isolated. Yung ang paliwanag mo, ikaw lang meron. Naintindihan natin? Karamihang nagpapaliwanag, hindi ganon. Hindi contradict sa ibang scripture. Pag mayroong sinabi ang verse, nakakontra sa sinabi mo, tao lang si Kristo, hindi siya Diyos. Ay may verse na nagsasabing Diyos si Kristo din eh. Pag may kakontra yan, ano mangyari? Mali na. Mali ka na. Dapat depensahan mo ang doctrinal harmony na ang Biblia kasi from Genesis to Revelation, walang contradiction. Walang kontrahan na sinasabi. Pero pag may kakontra yung paliwanag mo sa sinabi ng isang verse, mali na yung paliwanag mo. Ikaw ang mali, hindi ang Bible. Baguhin mo ang iyong sarili. I-align mo ang iyong interpretasyon sa buong Biblia. Tiyakin mo na walang kalaban na verse ang pinaniniwalaan mo. Naintindihan natin? Alright. So, ganun siya. Now, balikan natin. Dito ay magtatapos. Ano yung 6 Ds of biblical hermeneutics? Pakibasa. Ready? Go. Distinguish the genre, dig into the history, discern the author's intention, draw out the principle, determine the application, defend the doctrinal harmony. Amen. Palakpakan natin si Lord. In application, i-check nyo sa buong Bible ang interpretasyon nyo, kung tama. Kung wala kang sinisirang utos ng Diyos o sinabi ng Diyos. Iwasan ang favorite verse theology. Alam niyo yung favorite verse theology? Favorite ko to eh. Ito yung pinaniniwalaan ko na talaga noon. Maski mali ang paliwanag mo, basta itong favorite verse ko. No, iwasan mo daw yon. At ito ang tanda nyo. Rule of thumb. Sabihin natin rule of thumb. Pag ang interpretasyon mo may ka-conflict na kahit isang bersikulo sa Biblia, principle o doktrina, it means ikaw ang mali, hindi ang Biblia. Naintindihan natin? Sabihin mo sa iyong katabi, mag-aral ka. Study to show yourself approved unto God. Amen? Rightly dividing the word of truth. Palakpakan natin si Lord. May your blessing, O Lord, be upon your people in Jesus' name. Amen. Sa lahat po ng manonood at nanonood nito, subaybayan niyo po tayo sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos at pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong buhay. God bless you all.